Ninanakaw ang buhay ng aking ina habang nagpapakasarap siya sa yakap ng iba. Sa labas ng marangyang mansyon, nakaluhod ako sa putik. Sa loob isinusuot niya ang singsing sa ibang babae. Pabigat ka lang, Isabela. Tapos na tayo. Malamig niyang utos bago ako ipinagtulakan sa ulan. Ngunit bumaliktad ang mundo. Ngayon, hawak ko ang buhay nila. Handa na ba silang lumuhod sa aking paanan? Magnanakaw. Kinuha mo ang pera ng anak ko para sa nanay mong pabigat. Ang matalim na tinig ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na sala. Nakaluhod si Isabela sa malamig at makintab na sahig na yari sa marmol. Hawak niya ang isang piraso ng malambot na tela, maingat at matiyagang nililinisan ng mamahaling sapatos na katad ni Rafael. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, isang pamilyar na postura ng pagtitiis na natutunan niya sa loob ng 5 taong pag-ibig na walang ibang kapalit kundi pangungutya. Ang mga katagang binitawan ng matapobreng ginang ay tila patalim na bumaon ng malalim sa dibdib ni Isabela. Ang telang pampunas ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Pera niya iyon. 3 trabaho ang pinasukan niya, naglinis ng mga bahay, nagtinda ng kakanin sa madaling araw, at naglaban ng mga uniforme para lamang maipon ang halagang iyon. Iyon ang huling pag-asa para sa operasyon ng kanyang inang naghihingalo. Ipinagkatiwala niya iyon kay Rafael dahil naniwala siyang ligtas ito sa lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ngayon, sa paningin ng pamilyang ito, siya ay isang linta na sumisip-sip sa kanilang yaman. Pumasok si Rafael sa sala. Ang pamilyar na bango ng kanyang pabango ay tila naging laso na sumakal sa paghinga ni Isabela. Hinihintay niyang magsalita ang binata na ipagtanggol siya na sabihin sa ina nito ang totoong pinanggalingan ng pera. Ngunit sa halip na salubungin ang kanyang nag-aabang na mga mata, iniwas ni Rafael ang kanyang paningin. Tumitig siya sa kawalan kinuyom ang mga kamao at sa isang mahinang tinig na nagtatago ng karuwagan ay nagwika. Ibigay mo na ang pera kay Mama Isabela. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Kailangan natin ng pondo para isalba ang kumpanya ngayon. Isang nakakapasong lamig ang mabilis na gumapang sa buong pagkatao ni Isabela. Parang tumigil sa pag-ikot ang mundo. 5 taon ng patagong pagkikita, 5 taon ng paglunok sa kanyang sariling dignidad dahil pinangakuan siya ng isang masayang bukas kasama ang lalaking ito. Lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap dahil pinili nitong isalba ang negosyo gamit ang buhay ng kanyang ina. Ang biglaang pag-ilaw ng screen ng lumang telepono sa bulsa ni Isabela ay pumukaw sa nakakabinging katahimikan. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang ilabas niya ito at basahin ang pangalan ng ospital. Nang sagutin niya ang tawag, isang nagmamadaling boses ng nurse ang naghatid ng balitang dumurog sa kanyang kaluluwa. Nag-aagaw buhay si Aling Rosa. Kailangan na nilang bayaran ang deposito para sa emergency surgery sa loob ng 1 oras, kung hindi ay wala na silang magagawa, kundi itigil ang life support. Wala na siyang pakialam sa hiya o dangal. Gumapang si Isabela palapit kay Rafael at mahigpit na yumakap sa mga binti nito. Nangusap ang kanyang mga matang namumula sa walang katapusang pagluha. Rafael, parang awa mo na. Pera ko yon. Pambuhay iyon ni nanay. Ibigay mo na sa akin, nagmamakaawa ako. Kahit wag mo na akong balikan, kahit palayasin niyo ako ngayon din, basta ibigay mo lang ang pambayad sa ospital. Bago pa man makasagot ang binata, buong bagsik na itinulak ni Doña Carmen ang balikat ni Isabela gamit ang kanyang sapatos. Napasubsob ang dalaga sa malamig na sahig. Walang awa siyang pinagmasdan ng ginang habang mabilis na inuutusan ang 2 malalaking gwardiya na kaladkarin ang basurang ito palabas ng kanilang mansyon. Pilit na nanlaban si Isabela, pilit na inaabot ang kamay ni Rafael, ngunit ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay ay tumalikod at naglakad palayo na tila walang naririnig. Habang walang awang kinakaladkad si Isabela sa mahabang pasilyo,
Nahagip ng kanyang lumuluhang mga mata ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Rafael. Isa itong lumang keychain na hugis bahay, ang mismong regalong ginawa niya noong unang anibersaryo nila bilang simbolo ng kanilang mga pangarap. Pilit niyang iniunat ang kanyang nanginginig na mga daliri upang kunin ito, ngunit bago pa man niya maabot ang munting alaala, walang pakundangang inapakan iyon ng matulis na takong ni Doña Carmen hanggang sa magkadurog-durog ang kahoy. Ibinagsak si Isabela sa labas ng malaking tarangkahang bakal. Ang walang awang buhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis na damit, humahalo sa kanyang mapapait na luha. Nakaluhod siya sa putikan nangangatog sa sobrang lamig at matinding pangungulila habang pinagmamasdan ang nagliliwanag na mansyon na tila nagdiriwang sa kanyang paghihirap. Kinuha niya ang kanyang basag na telepono nang maramdaman ang muli nitong pag-ilaw. Isang maikling mensahe mula sa ospital ang bumungad sa kanyang mga mata. Pumanaw na ang kanyang ina. Ang tanging nagmamahal sa kanya sa mundong ito ay pumanaw na. Tumingala si Isabela sa madilim na kalangitan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, naghuhugas sa putik sa kanyang mga kamay, ngunit hindi kailanman magagawang hugasan ang puot at sakit na tuluyang sumakop sa kanyang wasak na puso. Ang malamig na patak ng ulan ay tila nagtuloy-tuloy hanggang sa mga sumunod na araw, sumasabay sa walang katapusang pag-agos ng luha ni Isabela. Ibinaba niya ang kanyang natitirang dangal, kinatok ang bawat pintuan ng kanilang mga kapitbahay sa looban upang manghiram ng barya-barya. Ang naipong halaga ay sapat lamang para sa isang manipis at murang kabaong na gawa sa kahoy malayo sa disenteng himlayan na ipinangako niya noon kay Aling Rosa. Sa loob ng maliit at madilim na punerarya, umupo si Isabela sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa pintuan, umaasa na sa kabila ng lahat ng sakit lilitaw ang anino ng lalaking minahal niya. Umaasa siyang may natitira pang konsensya si Rafael upang magbigay ng huling respeto sa babaeng itinuring din nitong ina noon. Habang naghihintay, dahan-dahan niyang inilabas ang isang sirang suklay na gawa sa kahoy, kulang-kulang na ang mga ngipin nito dahil sa kaluman. Nang hihinang tumayo si Isabela, inabot ang malamig na buhok ng kanyang ina at maingat na sinuklay ito. Isang mapait at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang bumubulong siya ng paghingi ng tawad sa hangin, sinisisi ang sarili sa kawalan ng kakayahang iligtas ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Isang pamilyar na bulto ng sasakyan ang huminto sa labas ng punerarya. Napatayo si Isabela, mabilis na tumibok ang kanyang puso sa kakarampot na pag-asa na baka dumating na ang lalaking hinihintay niya. Ngunit ang bumaba ay hindi si Rafael, kundi ang formal at malamig na abogado ni Doña Carmen. Lumapit ang lalaki, dala ang isang makapal na sobre at isang puting dokumento. Inilapag ng abogado ang mga dalang papeles sa ibabaw ng salamin ng kabaong. Walang emosyong tiningnan ng lalaki ang kalunos-lunos na kalagayan ni Isabela. Bago nagsalita, gamit ang tonong naguutos at walang bahid ng awa, pinabibigay ni Doña Carmen, "That is more than enough to cover your debts and start a new life in the province. Kapalit niyan, you need to sign this agreement. Huwag ka nang magpapakita kay Rafael. He got officially engaged to the daughter of the bank owner yesterday. Kailangan niyang isalba ang kumpanya at ikaw lang ang sagabal sa plano nila." Ang mga salitang iyon ay naging huling martilyo na tuluyang bumasag sa pusong matagal nang naghihingalo. Kahapon habang siya ay nakaluhod sa putikan at ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay ang lalaking pinag-alayan niya, nang lahat ay masayang nagsusuot ng singsing sa ibang babae. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Isabela. Tila natuyo na ang balon ng kanyang paghihinagpis at napalitan ng isang nakakakilabot na pamamanhid.
Kinuha niya ang makapal na sobre. Hindi niya ito binuksan upang tingnan ang halaga ng kanyang 5 taong pag-ibig na binayaran lamang ng pera. Sa halip unti-unti niya itong pinunit sa gitna. Hinati niya ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso ang papel at ang mga salaping nasa loob nito. Ibinuhos niya ang mga punit na piraso sa ibabaw ng kabaong tila mga patay na dahong bumabagsak sa ibabaw ng isang malamig na nicho. Ito ang kanyang huling paalam sa isang pag-ibig na pumapatay. Napahawak siya sa kanyang dibdib, kung saan nakasabit ang isang lumang kwintas na ipinasuot sa kanya ni Aling Rosa bago ito binawian ng hininga, isang pamanang nagkukubli ng lihim tungkol sa tunay niyang pagkatao na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Pagkatapos ng libing, naglakad si Isabela sa gilid ng malawak na highway na tila isang kaluluwang nawalan ng direksyon. Ang kanyang mga paa ay mabigat sa bawat hakbang at ang kanyang isipan ay isang blangkong espasyo na hindi na makaramdam ng anumang takot o panganib sa mga dumadaang sasakyan. Ang bilis ng mga nangyayari sa paligid ay nagiging malabo sa kanyang paningin hanggang sa isang malakas na alitan ng mga gulong at ng sementadong kalsada ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Kasunod, ang biglaang paghinto ng isang napakagarang itim na Rolls Royce, ilang pulgada na lamang mula sa kanyang nanginginig at pagod na katawan. Ang makapal na usok mula sa pagkiskis ng gulong sa kalsada ay dahan-dahang napawi. Inilalantad ang anyo ni Isabela na nakatayo pa rin, ngunit wala ng buhay ang mga mata. Ang pintuan ng marangyang sasakyan ay bumukas at isang matandang lalaki na may awtoridad at bihis mayaman ang bumaba. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng labis na pagkagalit dahil sa kapabayaan ng kanyang trooper, ngunit ang lahat ng iyon ay tila naglaho nang dumapo ang kanyang paningin sa dalagang halos masagasaan nila. "Sir, I'm so sorry, hindi ko po siya nakita agad." Ang nagmamadaling paumanhin ng trooper, ngunit hindi na ito narinig ni Don Alejandro. Ang kanyang mga hakbang ay bumagal habang papalapit kay Isabela. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa lumang kwintas na nakasabit sa leeg ng dalaga, isang pamilyar na disenyo na tila isang anino mula sa kanyang masakit na nakaraan. Nang makalapit siya ng sapat, napansin niya ang isang maliit na peklat sa pulso ni Isabela na hugis, gasuklay na buwan. Ang matandang lalaki ay nakaramdam ng matinding panghihiinghina sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang inabot ang mukha ni Isabela na tila natatakot na baka isang panaginip lamang ang lahat at maglaho ang dalaga sa isang iglap. "Hiya," ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan bago ang isang matinding bugso ng emosyon ay bumara sa kanyang boses. Nakita niya sa mga mata ni Isabela ang imahe ng kanyang asawang pumanaw na ang kaisa-isang babaeng minahal niya. Hindi na nakayanan ng katawan ni Isabela ang pagod, gutom at matinding pighati, kaya dahan-dahan siyang natumba. Ngunit bago pa man siya tumama sa semento, ay sinalo na siya ni Don Alejandro sa isang mahigpit at mapoprotektang yakap. Nagising si Isabela sa loob ng isang silid na tila kinuha mula sa isang palasyo. Ang lambot ng kama at ang bango ng mga sariwang bulaklak ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tila siya ay nasa langit na. Ang bawat sulok ng silid ay nagliliwanag sa karangyaan, isang mundong ni sa panaginip ay hindi niya inakalang mapapasukan. Nang bumukas ang malaking pintuan, pumasok si Don Alejandro, dala ang isang puting papel. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa pa rin, ngunit may mababakas na bagong pag-asa at kagalakan. Umupo ang matanda sa tabi ng kama ni Isabela. Inilahad niya ang resulta ng pagsusuri sa dugo na nagpapatunay sa katotohanang matagal na niyang hinahanap. 25 taon, Hija. 25 taon kitang hinanap sa bawat sulok ng bansa. Ang wika ni Don Alejandro
habang humahagulgol sa kagalakan. Hindi makapaniwala si Isabela habang binabasa ang mga salitang nagpapatunay na ang lalaking nasa harap niya ay ang kanyang tunay na ama. Ang lahat ng hirap na dinanas niya sa kamay nina Doña Carmen, ang bawat gabing natulog siyang gutom at ang bawat luhang pumatak dahil sa panglalait ay tila nagkaroon ng katapusan sa mainit na haplos ng kanyang ama. Kinuha ni Don Alejandro ang isang mangkok ng mainit na lugaw mula sa lamesa. Sa halip na tawagin ang mga katulong, pinili niyang siya mismo ang mag-asikaso sa kanyang anak. Maingat niyang hinihipa ng bawat kutsara bago ito isubo kay Isabela, isang simpleng kilos na nagpadama sa dalaga ng tunay na pag-aaruga na kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa pamilya ni Rafael. Sa gitna ng kanilang tahimik na sandali ng paghilom, pumasok ang isang matapat na sekretarya ng matanda. Lumapit ito at bumulong ng isang ulat na agad na nagpabago sa aura ni Don Alejandro mula sa pagiging mapagmahal na ama tungo sa isang makapangyarihang negosyante na handang maghiganti. Sir, may balita po tungkol sa pamilya ni Rafael. Ang kanilang kumpanya ay tuluyan ng lumubog sa utang at ang bangkong dapat ay magliligtas sa kanila ay biglang umatras sa kasunduan dahil sa utos ng ating kumpanya. Ngayon, ang lahat ng kanilang ari-arian, kabilang ang mansyong tinitirhan nila, ay nasa ilalim na ng inyong kapangyarihan. Napalingon si Don Alejandro kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung ano ang nais gawin ng kanyang anak sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa loob ng marangyang silid, habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kurtina, dahan-dahang iminulat ni Isabela ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay ang kanyang ama, si Don Alejandro, na may dalang tasa ng mainit na gatas. Sa kabila ng yaman at kapangyarihang nakapaligid sa kanya, pinili ni Isabela na huwag magpadala sa galit na naglalayab sa kanyang dibdib. Papa, ayaw ko po silang saktan sa paraang madali. Gusto ko po na kapag muli kaming nagkita, hindi na nila ako kayang abutin kahit palumuhod sila sa harap ko. Ang mahinang pahayag ng dalaga na may kasamang determinasyon. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay naging saksi sa unti-unting pagbabago ni Isabela. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. May mga gabing nagigising siyang nanginginig ang buong katawan, nararamdaman ang tila ba walang katapusang buhos ng ulan at ang malamig na semento sa kanyang balat. Sa mga sandaling iyon, palaging nandoon si Don Alejandro tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ipinapaalala sa kanya na siya ay ligtas na at hindi na muling mag-iisa. Ang paghilom ay hindi lamang tungkol sa pagkalimot, kundi ang pagbuong muli sa mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sarili na dinurog ng maling pag-ibig. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng panahong iyon, si Isabela ay sumailalim sa isang masusi at disiplinadong pagsasanay. Natutunan niyang magsalita ng may awtoridad, unawain ang masalimuot na mundo ng negosyo, at higit sa lahat, ang maniwala sa kanyang sariling kakayahan. Ang dalagang dating yumuyuko sa harap ng panglalait ay wala na. Pinalitan ito ng isang babaeng ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng dangal at talino. Habang tumatagal ang balita tungkol sa unti-unting pagbagsak ng pamilya ni Rafael ay dumarating sa kanila. Ang kumpanya ng mga ito ay tila isang barkong unti-unting nilalamon ng dagat at ang bawat tangka nilang isalba, ito ay nauuwi sa kabiguan. Sa gabi ng kanyang opisyal na pagpapakilala sa alta sosyedad, tumayo si Isabela sa harap ng isang malaking salamin. Isinuot niya ang isang gown na kulay pilak na kumikinang sa bawat pagtama ng liwanag. Habang inaayos ng mga katulong ang kanyang buhok, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit at lumang kahon sa ibabaw ng lamesa. Binuksan niya ito at nakita ang isang kupas na larawan ni Rafael. Sa loob ng mahabang panahon, ang larawang yon ang nagpaalala sa kanya ng sakit, ngunit ngayon, wala na siyang maramdamang anumang kirot.
Dahan-dahan niyang inilagay ang larawan sa ilalim ng lahat ng kanyang mga bagong gamit at sinarado ang kahon nang may kasamang malalim na buntong hininga. Isang simbolikong paglilibing sa nakaraan na kailanman ay hindi na muling magkakaroon ng puwang sa kanyang kasalukuyan. Humarap siya sa kanyang ama na naghihintay sa pintuan. Don Alejandro looked at his daughter with immense pride, seeing not just a beautiful woman but a survivor who had turned her scars into armor. "Are you ready, my princess?" Tanong ng matanda habang inilahad ang kanyang braso. Ngumiti si Isabela, isang ngiting puno ng misteryo at kapangyarihan. "More than ready, Papa. Tonight, it's time for them to see the woman they thought they could destroy." Ang malaking bulwagan ng hotel ay napupuno na ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Sa isang sulok nakatayo sina Doña Carmen at Rafael, parehong may bakas ng pagod at kaba sa kanilang mga mukha. Dumating sila sa pagtitipon na ito na may huling pag-asa na makuha ang loob ng misteryosong tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Hindi alam na ang babaeng hinahanap nila ay ang mismong taong itinapon nila sa lansangan. Habang ang mga pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumubukas, ang lahat ng atensyon ay natuon sa taas ng hagdanan kung saan nakatayo ang isang reynang handa nang kunin ang kanyang korona. Ang marangyang bulwagan ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang kinang ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing nakasabit sa kisame. Sa gitna ng karangyaang ito, si Doña Carmen ay pilit na nagpapakita ng isang peking ngiti habang nakikipag-usap sa mga dati niyang kaibigan na ngayon ay tila iniiwasan na siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang pitaka, isang huling simbolo ng kanyang humihulagpos na kapangyarihan. "Rafael, ayusin mo ang sarili mo." Bulong niya sa anak na tila isang anino na lamang sa kanyang tabi. Kailangan nating makuha ang loob ng tagapagmana ni Don Alejandro. Siya na lang ang natitirang paraan para hindi tayo tuluyang mapunta sa kalsada. Si Rafael ay nakatayo ng tuwid ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang bawat tao na dumarating ay pinagmamasdan niya umaasa sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nang biglang tumigil ang lahat sa kanilang pag-uusap at ang lahat ng atensyon ay natuon sa gitnang hagdanan, naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Ang pintig ng kanyang puso ay bumilis ng higit pa sa normal na takbo nito. Inihayag ni Don Alejandro sa harap ng lahat ang pagdating ng kanyang kaisa-isang anak at tagapagmana. Habang dahan-dahang bumababa si Isabela, ang bawat hakbang niya sa pulang karpet ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa buong silid. Ang kanyang gown na kulay pilak ay kumikinang sa bawat pagtama ng liwanag at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kagandahang hindi matatawaran ngunit puno ng lamig na tila yelo. Nawalan ng kapit si Doña Carmen sa kanyang hawak na baso ng champagne. Ang kristal ay nahulog sa matigas na sahig at nagkawatak-watak sa maliliit na pira-pirasong bubog na kumalat sa paligid ng kanyang sapatos. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kolorete ay biglang namutla. Tila lahat ng dugo ay pumanaw sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng itinuturing ng lahat na reyna ng gabing iyon, ay ang mismong marungis na dalagang pinalayas niya sa gitna ng ulan. Si Rafael ay nanatiling nakatayo ng matigas, tila naging isang estatwa ng pagsisisi. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang bawat alaala ng kanilang 5 taon ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan, bawat pangako na sinira niya at bawat luhang hinayaan niyang pumatak mula sa mga matang iyon. Ang Isabela na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang Isabela na humahalik sa kanyang mga kamay. Ito ay isang babaeng tila hindi siya kailanman nakilala. Naglakad si Isabela
Sa gitna ng mga panauhin ng may tiwala sa sarili, bawat galaw niya ay puno ng grasya. Nang dumaan siya sa harap ni na Doña Carmen at Rafael, hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng direkta sa harap. Tila ba ang dalawa ay mga hangin lamang na hindi nararapat bigyan ng pansin. Ang bawal na pagnanasa ni Rafael na hawakan ng kanyang kamay ay nanatiling isang pangarap lamang. Isabela, ang mahinang tawag ni Rafael, isang tinig na puno ng pighati at paghingi ng tawad. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na himig sa gitna ng katahimikan. Huminto si Isabela sa kanyang paglalakad, ngunit hindi siya lumingon ng buo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang kahit anong bakas ng pagkilala. "I'm sorry, do I know you?" Ang kanyang tanong sa wikang Ingles. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Marahil ay nagkakamali ka lang ng taong kinakausap, Mr. Valderrama. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Rafael. Ang pagtanggi ni Isabela sa kanilang nakaraan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Habang dahan-dahang naglalakad palayo si Isabela, ang puot na matagal nang kinikimkim ni Doña Carmen ay biglang sumabog. Hindi matanggap ng matanda na ang babaeng inapin niya ay nakatayo na ngayon sa itaas niya. Sa gitna ng bulwagan, hinarangan ni Doña Carmen ang daan ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit at ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon habang dinuduro niya ang dalaga sa harap ng lahat ng mga panauhin. Ang katahimikan sa paligid ay naging mas lalong mabigat, naghihintay sa susunod na pagsabog ng damdamin. Ang bawat mata sa loob ng malawak na bulwagan ay nakatuon sa nagaganap na tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ang mukha ni Doña Carmen ay namumula sa matinding puot, ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na habang dinuduro si Isabela sa harap ng lahat. Impokrita, isang hamak na katulong na nagpapanggap na prinsesa, ang kanyang sigaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Huwag ninyong paniwalaan ang babaeng ito. Isang squatter lang iyan na gumamit ng kung anong kamandag para maloko si Don Alejandro. Naramdaman ni Isabela ang paghigpit ng hawak ng kanyang ama sa kanyang braso. Handa na itong tawagin ang mga gwardiya upang kaladkarin ang ginang palabas. Ngunit sa isang mahinahon at eleganteng kilos, hinawakan ni Isabela ang kamay ng kanyang ama at dahan-dahan itong ibinaba. Tumingin siya ng diretso sa mga nanlilisik na mata ni Doña Carmen, walang bakas ng takot o pagkabigla. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sampal na lalong nagpaalab sa galit ng matanda. Doña Carmen, ang simula ni Isabela, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng awtoridad na tila isang musikang may nakatagong talim. Ang iyong pagpapakitang gilas ay hindi na epektibo sa silid na ito. Ang lahat ng narito ay alam ang katotohanan, hindi lamang tungkol sa aking pagkatao, kundi tungkol sa mabilis na paglubog ng inyong pamilya. Lumapit siya ng isang hakbang sapat na upang maramdaman ng ginang ang lamig ng kanyang aura. "I know your balance sheet better than you do. Ang bawat sentimo na inyong ginagastos ngayon ay utang na lamang sa bangkong pagmamay-ari na ng aking ama. You are living in a house of cards at ako ang may hawak ng hanging magpapabagsak dito." Narinig ang bulong-bulungan ng mga panauhin. Ang katotohanan tungkol sa pagkalugi ng mga Valderrama ay kumalat na tila apoy sa tuyong damo. Napahiya at nanginginig, hindi na nakapagsalita si Doña Carmen. Sa gitna ng kahihiyang ito, lumapit si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at basa ng luha na hindi niya mapigilang pumatak. "Isabela, please. Let me explain." Ang pabulong niyang pakiusap habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. "Puwersado lang ako noong gabing iyon. Para sa kumpanya, para sa pamilya.
Pero hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo. Dahan-dahang umiwas si Isabela. Sa paghawak ni Rafael ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Ang bawat pagkakataon na mayroon ka para ipagtanggol ako ay itinapon mo sa putikan, Rafael. Ang bawat luhang pumatak sa akin nung gabing pinalayas niyo ako sa ulan ay sapat na para lunurin ang anumang pag-ibig na natitira sa akin. Lumingon siya ng bahagya sa kanyang ama bago muling hinarap ang lalaki. The person you owe an apology to is no longer here to hear it. Namatay ang nanay ko habang ikaw ay nakikipagpalitan ng singsing sa iba. Ang bawat sandaling kailangan ko ang lalaking nangakong paprotekta sa akin, wala ka. Isang waiter ang lumapit bitbit ang isang tray na may nakapatong na isang pares ng mamahaling sapatos, nakatad ayon sa naunang utos ni Isabela. Kinuha ni Isabela ang sapatos at dahan-dahang inilapag ito sa harap ni Rafael sa mismong paanan nito. Dati kailangan kong lumuhod para linisin ang dumi sa sapatos mo. Ngayon, binibigyan kita ng bago. Isuot mo yan at gamitin mo para tumayo ng mag-isa nang hindi umaasa sa pandururo ng iyong ina. Maybe then, you'll learn what it means to be a man. Ang bawat salita ay tila isang hatol na nagpabagsak sa balikat ni Rafael. Naiwan siyang nakatitig sa sapatos habang si Isabela ay dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo kasama ang kanyang ama. Ang marangyang bulwagan ay muling napuno ng ingay, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay nakatuon sa kahihiyan ng pamilya Valderrama. Sa labas ng hotel, habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaandar palayo, tumingin si Isabela sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na alaala na unti-unting lumalabo. Sa loob ng sasakyan, narinig niya ang mahinang tinig ng kanyang sekretarya na nag-uulat mula sa tablet nito. Miss Isabela, ang stocks ng Valderrama Enterprises ay tuluyan ng bumagsak sa zero ngayong oras. Ang korte ay nagpadala na rin ng formal na abiso para sa foreclosure ng kanilang mansyon bukas ng umaga. Napapikit si Isabela Dama, ang bigat ng isang yugtong magtatapos, ngunit may isang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Ano ang gagawin ng pamilyang walang alam sa hirap kapag ang lahat ng kanilang karangyaan ay tuluyan ng bawiin ng tadhana? Ang liwanag ng umaga ay hindi nagdala ng pag-asa sa mansyon ng mga Valderrama, kundi ang malupit na katotohanan ng kanilang pagbagsak. Ang malalaking tarangkahang bakal na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay dahan-dahang binuksan ng mga kinatawan ng korte at ng mga gwardya. Ang tunog ng pagdikit ng mga puting papel na may selyo ng foreclosure sa bawat pintuan at mamahaling kagamitan ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang karangyaan. Sa loob ng malawak na sala, ang boses ni Doña Carmen ay pumapailan lang sa matitinis na pagsigaw habang pilit niyang inaagaw ang kanyang mga mamahaling bag mula sa mga tauhan ng bangko. Huwag ninyong hawakan yan. Akin ang lahat ng ito. Mga magnanakaw kayo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis at pighati. Malayo sa imahe ng matapobreng reyna noong nakaraang gabi. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad, ngunit ang bawat tawag ay napupunta lamang sa voicemail o kaya naman ay agad na pinapatay ng mga taong dati ay nakapaligid sa kanya para sa kanyang yaman. Sa gitna ng kaguluhang ito, dumating si Monica, ang babaeng ipinalit ni Rafael kay Isabela. Ngunit hindi siya dumating upang tumulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang mga kahon ng gamit na nakatambak sa labas. Rafael, let's be real. Our engagement was a business transaction and your business is dead. Ang malamig niyang pahayag habang pabalibag na inilapag ang singsing sa ibabaw ng isang lumang lamesa. Akala mo ba ay papatulan kita kung alam kong mauuwi kayo sa ganito? You are pathetic, Rafael. Isang lalaking walang silbi kung wala ang pangalan ng pamilya.
Naiwang nakatitig si Rafael sa singsing na dahan-dahang gumulong sa sahig. Ang bawat salita ni Monica ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Noon lamang niya napagtanto ang malaking pagkakaiba ni Monica kay Isabela. Si Isabela ay mananatili sa kanyang tabi kahit pa ang buong mundo ay tumalikod sa kanya, ngunit itinapon niya ito para sa isang kasunduang wala palang halaga. Pilit na kinaladkad ni Rafael ang kanyang ina palabas ng mansyon bago pa man sila tuluyang palayasin ng mga gwardiya. Ang lahat ng kanilang natirang gamit ay kasya na lamang sa ilang lumang maleta. Sumakay sila sa isang lumang sasakyan at nagtungo sa isang maliit at madilim na unit sa isang tenement building kung saan ang amoy ng alikabok at semento ang tanging bumubungad sa kanila. Ang init ng paligid at ang ingay mula sa mga kapitbahay ay tila isang malaking insulto sa kanilang nakasanayang buhay. Napaupo si Rafael sa isang sirang silya sa sulok ng maliit na kwarto. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling mga kamay na kailanman ay hindi nakaranas ng mabigat na trabaho, mga kamay na laging malinis at malambot. Bigla niyang naalala ang mga kamay ni Isabela, ang mga daliring may mga sugat at kalyo dahil sa pagkayod para sa kanyang ina at para sa kanilang kinabukasan. Ang bawat sakripisyo ni Isabela ay binaliwala niya at ngayon ang tadhana ay nagpasyang ipakita sa kanya ang tunay na halaga ng paghihirap. Tumingin si Rafael sa kanyang ina na ngayon ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon tahimik na umiiyak habang yakap ang isang mamahaling damit na wala na ring saysay sa ganitong kalagayan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging mas lalong nakakabingi. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang pera ang nawala sa kanya, kundi ang kanyang dangal at ang kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim isang katanungan ang pilit na humuhukay sa kanyang isipan. Paano niya itutuloy ang buhay sa isang mundong wala na ang lahat ng kanyang kinasanayan at higit sa lahat wala na ang babaeng dati ay siyang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang katahimikan ng madilim na parking lot ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng paligid. Katatapos lamang ng isang mahalagang pulong ni Isabela at dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa semento ay nagbibigay ng isang ritmong nagpapakita ng katiyakan at kapangyarihan malayo sa mahiyaing dalaga na dati ay natatakot sa sarili niyang anino. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling mapanglaw, isang sugat na kahit anong yaman ay hindi magawang takpan ng buo. Hindi kalayuan sa kanya isang bulto ng tao, ang tahimik na gumagalaw sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket na may takip sa ulo at sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang bote na naglalaman ng isang mapanganib at nakapapasong likido. Ang bawat kilos ng estranghero ay puno ng masamang balak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng itinuturing ng kanyang nag-utos na hadlang sa lahat ng kanilang kaligayahan. Habang binubuksan ni Isabela ang pinto ng kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Ang hangin ay tila naging mas malamig at ang kanyang pakiramdam ay nagsimulang magbigay ng babala. Bago pa man siya makalingon, ang lalaki ay mabilis na sumugod patungo sa kanya, bit-bit ang boteng handa nang ibuhos ang nilalaman nito sa kanyang mukha. Ngunit sa gitna ng panganib, isang pamilyar na anino ang mabilis na lumitaw mula sa kadiliman. Si Rafael na lihim na sumusunod kay Isabela dahil sa labis na pag-aalala at pagnanais na makita ito kahit sa malayo ay nakita ang lahat. Ang kanyang mga paa ay mabilis na kumilos, isang pagtakbo na tila wala nang bukas. Ang tanging layunin ay ang mailigtas ang babaeng minamahal. Sa isang iglap, tumalon si Rafael
Sa harap ni Isabela, ginamit ang kanyang sariling katawan bilang kalasag upang harangan ang anumang dumarating na panganib. Ang pagtilamsik ng likido sa tela ng jacket ni Rafael at sa kanyang balat ay nagdulot ng isang matinding hapdi na tila ba tinupok ng apoy ang kanyang buong braso. Ang sakit ay gumapang sa bawat ugat ng kanyang katawan, ngunit hindi siya gumawa ng anumang ingay na magpapakita ng kanyang pagdurusa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makitang walang galos ang babaeng nasa likod niya. Napaluhod si Rafael sa semento. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa tindi ng sakit, habang ang usok mula sa kanyang nasunog na damit ay dahan-dahang humahalo sa hangin. Agad na rumesponde ang mga gwardiya ng gusali at mabilis na kinorner ang salarin na nagtangkang tumakas. Samantala, nanatiling nakatayo si Isabela, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok dahil sa gulat at takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaking nakaluhod sa harap niya at nang maaninag niya ang mukha nito sa ilalim ng liwanag ng poste, isang matinding baha ng emosyon ang lumunod sa kanyang pagkatao. Rafael, ang pabulong niyang tawag, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hindi maipaliwanag na pighati. Why? Why did you do this? Tumingala si Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa sakit ng kanyang sugat, kundi dahil sa labis na kagalakan na nakita niyang ligtas si Isabela. Isabela, stay back. It's dangerous. Ang mahina niyang wika, ang bawat salita, ay tila isang hirap na paghinga. Kahit sa gitna ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan, ang kaligtasan pa rin ng dalaga ang kanyang iniisip. Dumating ang mga pulis at mabilis na isinakay ang salarin sa kanilang sasakyan. Sa gitna ng interogasyon ng lalaki na tila natakot sa tindi ng posibleng parusa, ay nagsimulang magsalita. Binayaran lang ako, si Doña Carmen Valderrama. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ang bawat salita ng salarin ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong paligid. Hindi makapaniwala si Isabela sa narinig. Alam niyang galit sa kanya ang matanda, ngunit hindi niya akalaing aabot ito sa ganitong uri ng kasamaan, ang subukang sirain ang kanyang buhay gamit ang sarili nitong kamay. At ang mas masakit pa, ang sarili nitong anak ang naging biktima ng sariling kasamaan ng ina. Ang galit, awa at pighati ay naghalo-halo sa dibdib ni Isabela habang pinagmamasdan ang braso ni Rafael na ngayon ay tila ba dumanas ng isang malupit na sumpa. Dahan-dahang lumapit si Isabela at lumingkis ang kanyang nanginginig na kamay sa balikat ni Rafael. Tila ba nais niyang ibahagi ang kanyang lakas sa lalaking nagligtas sa kanya. Ang katahimikan ng parking lot ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat hininga nila ay puno ng mga katanungang wala pang kasagutan. Paano magagawang patawarin ni Rafael ang kanyang sariling ina? At paano haharapin ni Isabela ang katotohanang ang lalaking itinuring niyang kaaway ay ang siya ring naging tagapagligtas ng kanyang buhay sa pinakamadilim na sandali? Ang mga anino ng nakaraan ay tila mas lalong nagiging madilim habang ang katotohanan ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Ang malamig na rehas ng bilangguan ay naging bagong tahanan ni Doña Carmen, isang malupit na kabaligtaran ng marangyang mansyon na dati niyang kinagisnan. Sa bawat pag-ikot ng susi sa kandado ng selda, ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang hatol na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang kasamaan. Ngunit sa labas ng mga pader na yon, isang mas matinding uri ng bilangguan ang kinakaharap ni Rafael, ang bilangguan ng kanyang sariling budhi. Sa loob ng isang madilim na pasilyo ng ospital, tumayo si Rafael sa harap ni Isabela. Ang kanyang braso ay balot ng puting benda, isang paalaala ng apoy na kanyang hinarap para sa dalaga. Lumapit si Isabela, ang kanyang mga kamay ay may hawak na tseke at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Rafael, let me pay for your bills. At least let me help you find a proper place to stay. Hindi mo kailangang maghirap ng ganito
dahil sa ginawa ng nanay mo. Ang mahina niyang alokang boses ay may bahid ng nakatagong pag-aalala. Tumingin si Rafael sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating kapalaluan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Isabela. This is my cross to bear. Ang bawat hapdi ng sugat na ito ay kulang pa para pawiin ang lahat ng sakit na idinulot namin sa iyo, ang kanyang pabulong na sagot. Sa kabila ng panghihina, tumayo siya ng tuwid at dahan-dahang lumakad palayo, tinatanggihan ang anumang anyo ng tulong mula. Sa pamilyang dati ay hinahamak niya. Lumipas ang mga linggo at ang buhay ni Rafael ay nagbago ng lubusan. Mula sa pagiging isang marangyang tiyugiya, siya ay naging isa sa mga libu-libong manggagawa sa bintana ng pier. Ang dati ay malinis at malambot na mga palad ay napuno na ng kalyo at itim na dumi mula sa mabibigat na kargamento. Ang bawat pagbuhat niya ng mga sako ng bigas at mabibigat na kahoy ay nagdudulot ng matinding pagkirot sa kanyang naghihilom na sugat, ngunit hindi siya tumitigil. Ang bawat patak ng kanyang pawis na bumabagsak sa sementadong sahig ay tila isang anyo ng panalangin para sa kapatawaran. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, tahimik na nagmamasid si Isabela mula sa malayo. Nakita niya si Rafael na mabilis na pinupunasan ng pawis sa kanyang noo habang pilit na binubuhat ang isang mabigat na karga. Nakita niya ang pagod sa mga balikat nito at ang pangangayayat ng kanyang mukha. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang paghalu-halo ng awa at ng alaala ng kanyang sariling paghihirap noon. Ngunit nanatili siyang malayo, hinahayaang ang tadhana ang gumawa ng paraan para sa paghilom ng kanilang mga kaluluwa. Isang hapon habang naglalakad si Rafael patungo sa terminal ng Daip, nakakita siya ng isang matandang babae na nahihirapang tumawid sa kalsada habang bitbit ang maraming plastik ng pinamili. Sa isang iglap, tila nakita niya ang imahe ni Aling Rosa sa matanda. Mabilis siyang lumapit at kinuha ang mga bitbit nito. "Ako na po, Lola. Saan po ba ang punta niyo?" Ang kanyang magalang na tanong. Ang simpleng kilos na ito ay nagbigay ng isang kislap ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ang pagtulong sa iba ay tila nagiging gamot sa kanyang sariling pighati. Isang gabi, habang ang malakas na buhos ng ulan ay muling bumabalot sa lungsod, nagtungo si Rafael sa harap ng malaking tarangkahan ng mansyon ni Don Alejandro. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya ng gabing pinalayas nila si Isabela. May dala siyang isang maliit na bungkos ng mga puting bulaklak, ang paboritong bulaklak ni Aling Rosa. Maingat niya itong inilapag sa gilid ng gate. Tinitiyak na hindi ito mababasa ng husto ng ulan. Wala siyang balak na magpakita o humingi ng anuman. Ang tanging nais niya ay ang magbigay ng respeto sa babaeng itinuring niyang ina, ngunit nabigong protektahan. Kinabukasan, habang papalabas ang sasakyan ni Isabela, napansin niya ang mga puting bulaklak na bahagyang tuyo, ngunit nananatiling maganda sa tabi ng gate. Pinahinto niya ang sasakyan at dahan-dahang bumaba. Habang hinahawakan niya ang mga talulot ng bulaklak, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya na tila nakakabit sa mga ito. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng basang lupa, nagdadala ng isang mensahe ng pagsisisi na hindi kailangang bigkasin. Napatingin si Isabela sa dulo ng kalsada, umaasa na makita ang anino ng lalaking nag-iwan nito, ngunit ang tanging naroon ay ang katahimikan ng umaga. Mayroon pa kayang puwang ang kapatawaran sa isang pusong binuo mula sa mga pira-pirasong pagkakamali. Ang pagod sa mga bisig ni Rafael ay tila naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay, ngunit sa kabila ng pisikal na hirap, ang kanyang isipan ay nananatiling gising at mapagmatyag. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa isang madilim na sulok ng pier, narinig niya ang mahihinang boses ng dalawang lalaking nagtatago sa likod ng malalaking kargamento. Ang kanilang mga salita
ay puno ng lason isang balak na sunugin ang pangunahing imbakan ng mga kagamitan ng kumpanya ni Don Alejandro. Ang bawat detalye ng kanilang plano ay tila isang madilim na aninong gumagapang sa kanyang pagkatao. Hindi nag-aksaya ng panahon si Rafael. Kahit na ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod, mabilis siyang tumakbo patungo sa opisina ng seguridad ng mga korporasyon ni Isabela. Ngunit sa pagdating niya roon, ang kanyang hitsura, marungis pawisan at suot ang luma at punit-punit na damit ng isang manggagawa ay naging hadlang. Ang mga gwardiya ay tumingin sa kanya nang may pandidiri at paghihinala. "Sir, pakinggan niyo ako. May masamang balak sila sa warehouse niyo ngayong gabi." Ang kanyang nagmamakaawang sigaw. Ngunit ang bawat salita niya ay tinapatan lamang ng malakas na pagtaboy at pangungutya. "Umalis ka rito, basurero. Huwag mo kaming maloko ng mga kwento mo." Ang bulyaw ng isa sa mga gwardiya habang marahas siyang itinutulak palabas ng gate. Wala nang ibang paraan. Habang ang unang kislap ng apoy ay nagsisimulang sumilip sa bintana ng imbakan, naramdaman ni Rafael ang matinding kaba na tila sasabog ang kanyang dibdib. Alam niyang sa loob ng silid na yon, nakatago ang mga orihinal na kontrata at mga dokumentong magsisilbing pundasyon ng kinabukasan ni Isabela. Hindi niya hahayaang muling mawala ang lahat sa dalaga dahil sa kanyang pananahimik. Sa gitna ng makapal na usok na nagsisimulang bumalot sa paligid, walang pag-aalinlangang sumugod si Rafael papasok sa nagliliyab na gusali. Ang init sa loob ay tila nanunuot sa kanyang mga buto at ang bawat hininga niya ay puno ng nakakasakal na usok. Ang tunog ng mga kahoy na dahan-dahang nilalamon ng apoy ay tila isang nagngangalit na boses na nagbabanta sa kanyang buhay. Nakita niya ang itim na kahon sa ibabaw ng nagbabagang lamesa. Sa kabila ng sakit ng kanyang mga kamay, na tila tinutupok na rin ng init, mahigpit niyang niyakap ang kahon at pilit na naglakad patungo sa labas. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikibaka laban sa kadiliman at sa dahan-dahang pagbagsak ng mga bahagi ng kisame sa kanyang paligid. Nakarating si Isabela sa eksena kasama ang mga bumbero. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang pinagmamasdan ang naglalakihang apoy na tila isang dambuhalang halimaw na kumakain sa kanyang mga pangarap. Ngunit ang kanyang mundo ay tila tumigil nang makita niya ang isang bulto ng tao na dahan-dahang lumalabas mula sa makapal na usok. Si Rafael. Iyon ang kanyang mukha ay puno ng uling. Ang kanyang balat ay may mga bakas ng paso at ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng iniindang sakit. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa dalaga. Tila ba ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang mukha nito? Inilahad niya ang itim na kahon na nananatiling ligtas sa loob ng kanyang mga bisig. Ang kanyang nanginginig na daliri na may mga bakas ng dugo ay sandaling dumapo sa puting tela ng gown ni Isabela bago niya ito mabilis na binawi. "Pasensya ka na. Nadumihan ko yata ang damit mo." Ang kanyang pabulong at nanghihinang paumanhin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait sa puso ni Isabela ay tila natunaw na palitan ng isang matinding pighati na tila ba ang sarili niyang puso ay kasama ring nagliliyab. Nabitawan ni Rafael ang kahon at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sementadong kalsada. Ang bawat hininga niya ay nagiging mas mababaw at mas mahirap. Mabilis siyang isinakay sa ambulansya habang ang mga sirena ay nagbibigay ng isang nakakatakot na babala sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng ospital, ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Isabela. Nakatayo siya sa labas ng emergency room, ang kanyang puting damit ay meron pa ring marka ng dugong iniwan ni Rafael, isang marka ng sakripisyo na hindi niya kailanman inasahan. Ang katahimikan sa loob ng pasilyo ay binuwag ng isang matinis at mahabang tunog mula sa loob ng kwarto, ang tunog ng makina na nagpapakita ng isang tuwid na guhit sa screen.
Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtakbuhan, sa loob ang bawat galaw nila ay puno ng pagmamadali at kaba. Napahawak si Isabela, sa malamig na pader ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa siya ay mapaluhod sa sahig. Ang kanyang boses ay hindi lumabas, ngunit ang kanyang puso ay nagsusumamo sa tadhana na huwag munang bawiin ang buhay ng lalaking ngayon lamang niya natutunang unawain ang tunay na halaga. Mayroon pa kayang pagkakataon para sa isang bukas o ang huling marka ng dugo sa kanyang damit ay mananatili na lamang na isang alaala ng isang pag-ibig na huli na bago pa man lubos na maunawaan sa Ang bawat segundo sa loob ng madilim na pasilyo ng ospital ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang matinis na tunog ng makina sa loob ng silid ay dahan-dahang napalitan ng isang mahina, ngunit regular na ritmo, isang hudyat na ang puso ni Rafael ay muling nagpasya na lumaban. Ang mga doktor at nurse ay dahan-dahang lumabas, ang kanilang mga muka ay bakas ng matinding pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. Nakahinga ng malalim si Isabela, ang kanyang mga kamay na kanina pa nakakuyom ay dahan-dahang bumitaw at ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila naghuhugas sa lahat ng puot na matagal na niyang dinala. Habang naghihintay na mailipat si Rafael sa isang regular na silid, iniabot ng isang nurse kay Isabela ang mga personal na kagamitan ng binata na nakuha mula sa kanyang bulsa bago ang operasyon. Sa loob ng isang lumang pitaka, nagawa sa kupas na katad na ramdaman ni Isabela ang isang matigas at pamilyar na bagay. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila muling nadurog sa sobrang awa at pagmamahal. Naroon ang keychain na hugis bahay, ang mismong alaala na inapakan at dinurog ni Doña Carmen nung gabing pinalayas siya sa ulan. Ngunit hindi na ito wasak. Bawat pira-pirasong bahagi ng kahoy ay maingat na pinagdikit-dikit muli gamit ang tuyong keo. Ang mga marka ng pagkakadikit ay halata. Isang patunay ng maraming oras na ginugol ni Rafael upang muling buuin ang isang pangarap na siya rin ang sumira. Ang munting bagay na yon na puno ng bakas ng pagsisikap ay naging sapat na dahilan para mapaluhod si Isabela. Sa semento yakap ang keychain sa kanyang dibdib habang humihikbi ng walang tunog. Dumating si Don Alejandro at dahan-dahang tumabi sa kanyang anak. Hinaplos ng matanda ang buhok ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa at karunungan ng isang amang nakakita na ng lahat ng uri ng sakit sa mundo. Hidya, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Ang mahinang wika ng matanda, ang boses, ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. I will not judge you if you choose to give him a chance. Follow what your heart dictates, hindi ang idinidikta ng iyong galit. Tumango lamang si Isabela. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Rafael na sumusugod sa apoy para sa kanya. Nang sa wakas ay payagan siyang pumasok, dahan-dahang lumapit si Isabela sa kama ni Rafael. Ang binata ay maputla, ang kanyang mga braso ay balot ng benda at ang bawat hininga niya ay mabigat pa rin. Sa dahan-dahang pagmulat ng mga mata ni Rafael, ang unang bagay na nakita niya ay ang mukha ni Isabela sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Isang mahinang kislap ng kagalakan ang dumaan sa kanyang mga mata, isang tingin na puno ng pagsamba at paghingi ng tawad na hindi na kailangan ng mga salita. Isabela. Ang tanging naisambit niya ang boses ay tila isang gasgas na bulong. Hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay, ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang naglapat, nagpapadama ng isang init na matagal na nilang ipinagkait sa isa't isa. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, habang si Isabela ay mahimbing na nakatulog sa tabi ng kanyang kama, dahil sa labis na pagod, dahan-dahang iminulat muli ni Rafael ang kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng dalaga,
ang mga bakas ng luha. Sa pisngi nito ay tila mga hiyas sa ilalim ng buwan. Isang matinding pighati ang muling sumakop sa kanyang puso. Naisip niya ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang kanyang karuwagan, at ang katotohanang ang bawat sugat ni Isabela ay siya ang may gawa. Naisip niya na ang kanyang presensya ay magsisilbi lamang na isang paalala ng lahat ng sakit na nais ng ibaon ng dalaga sa limot. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang buong katawan, pinilit ni Rafael na bumangon. Ang bawat galaw niya ay isang pakikibaka laban sa sariling panghihina. Dahan-dahan niyang inalis ang mga tubo sa kanyang kamay, tinitiyak na hindi magagawa ng anumang makina ang maglabas ng tunog na gigising kay Isabela. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng papel sa gilid ng lamesa at nagsulat ng ilang mga salita sa pamamagitan ng nanginginig na kamay. Pagkatapos sa huling pagkakataon, dahan-dahan niyang idiniit ang kanyang mga labi sa noo ni Isabela, isang halik na puno ng lahat ng pag-ibig na hindi na niya kayang ibigay sa hinaharap. Nang magising si Isabela sa pagsikat ng araw, ang kama ay malamig na at wala na ang lalaking inaasahan niyang makikita. Ang tanging naiwan ay ang munting papel na may mga katagang tila humihiwa sa hangin. I'm glad you're safe. Please be happy kahit wala na ako. Isang malalim at nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Saan nga ba patungo ang isang pusong muling iniwan sa gitna ng pag-asang kakasimula pa lamang mamukadkad? Mayroon pa kayang pagkakataon na mahanap ang kapayapaan kung ang tanging gamot sa sugat ay piniling lumayo para sa ikabubuti ng lahat? Ang malamig na hangin sa loob ng silid-bisitahan ng bilangguan ay tila may dalang amoy ng kalawang at luma ng pagsisisi. Nakaupo si Isabela sa harap ng makapal na salamin. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado sa kabila ng bigat ng kapaligiran. Ang bawat tunog ng pagpihit ng susi at ang pagbukas ng mabigat na pintong bakal sa kabilang panig ay tila isang babala na ang nakaraan ay muling magpapakita ng anyo. Lumabas si Doña Carmen suot ang kupas na kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang dating maayos at makintab na buhok ay puno na ngayon ng pilak at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay nabasag na sa marami at malalalim na kulubot ng pagdurusa at pag-iisa. Nang maupo ang matanda at dahan-dahang itingala ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pait, ngunit wala na ang dating ningning ng kapangyarihan. Nandito ka ba para pagtawanan ako, para makita kung gaano kababa ang naging bagsak ng reynang dati mong pinagsisilbihan? Ang tanong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng sarkasmo na tila bayo na lamang ang tanging sandatang natitira sa kanya. You won, Isabela. You took everything from us. Ang mansyon ng kumpanya at pati ang anak ko iniwan na rin ako dahil sa'yo. Huminga ng malalim si Isabela, dama ang bawat pintig ng kanyang puso na nananatiling panatag. Hindi ako napunta rito para pagtawanan ka, Carmen. Ang kanyang mahinahong sagot, ang boses ay walang bakas ng galit o puot. Nandito ako dahil kailangan kong putulin ang huling tanikala na nagdurugtong sa ating dalawa. I did not take anything that you didn't throw away yourself. You lost everything because you chose pride over love and greed over humanity. Lumapit si Isabela ng bahagya sa salamin sapat na upang makita ang sarili niyang refleksyon na nakapatong sa mukha ng matanda. I am not here to forgive you. Ang pagpapatawad ay isang bagay na kailangan mong hanapin sa loob ng iyong sarili at sa harap ng Diyos. But I am here to tell you that you no longer have any power over me. Ang bawat pananakit, ang bawat pang-aapi, at ang bawat luhang idinulot mo, lahat iyon ay tapos na. You are just a part of a past that I have already buried. Isang sandaling katahimikan ang namayani, sa pagitan nila isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigawan.
Inilabas ni Isabela ang isang dokumento mula sa kanyang bag at idiniit ito sa salamin. Binayaran ko na ang lahat ng hospital bills ni Rafael. Consider it the final payment for the utang na loob that you kept throwing in my face for years. Wala na kaming utang sa inyo, sa pera man o sa emosyon. I have ensured that he will receive the best treatment, not because I want him back, but because I want to leave this country knowing that I have done the right thing. Napayuko si Doña Carmen ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak habang ang unang patak ng tunay na luha ay gumapang sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pag-amin sa kanyang mga naging pagkakamali, isang pagsisising huli na para baguhin ang takbo ng tadhana. Tumayo si Isabela, inayos ang kanyang suot na Amerikana at dahan-dahang tumalikod nang hindi na muling lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palabas ng bilangguan ay tila mas magaan kaysa sa nauna. Bawat paghinga ay puno ng amoy ng kalayaan at bagong simula. Sa labas, habang ang sasakyan ay dahan-dahang bumabaybay patungo sa kanyang tahanan, pinagmasdan ni Isabela ang mga gamit na nakahanda na para sa kanyang pag-alis. Bukas lilipad siya patungo sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pamunuan, ang isa sa mga sangay ng kumpanya ng kanyang ama. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Wala nang takot sa bukas. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iimpake, muli niyang nahawakan ang maliit na keychain na hugis bahay na maingat na pinagdikit ni Rafael. Nang marating niya ang paliparan kinabukasan, ang bawat sulok ng terminal ay puno ng mga taong nagmamadali at may kani-kaniyang kwento ng pamamaalam. Hawak ni Isabela ang kanyang pasaporte, handa na para sa isang yugto ng buhay na malayo sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ngunit bago pa man siya makapasok sa boarding gate, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Mula sa gitna ng karamihan, isang tinig na nagpahinto sa kanyang mundo at nagpabilis muli sa pintig ng kanyang pusong, akala niya ay tuluyan na ring naging bato. Sa gitna ng dambuhalang gusali ng paliparan, kung saan ang bawat anunsyo mula sa mga speaker ay humahalo sa ingay ng mga gulong ng maleta, sa sahig dahan-dahang lumingon si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ang anyo ni Rafael na nakatayo ilang metro lamang ang layo sa kanya. Hindi na siya ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling Amerikana. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at maong ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga braso ay may mga bakas pa rin ng benda sa ilalim ng suot na jacket. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na bungkos ng mga puting mansanilya, ang mga bulaklak na tila ba hiningi niya pa sa kung saang hardin para lamang maihatid sa dalaga. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan ngunit may determinasyon. Nang makatapat niya si Isabela, tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa sa gitna ng nagmamadaling karamihan. Ang bango ng mga bulaklak ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng aircon, nagdadala ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na nilang hindi naranasan. Isabela, hindi ako napunta rito para pigilan ka. Ang simula ni Rafael, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, walang bakas ng dating kapalaluan. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling bagay na nararapat mong matanggap bago ka umalis, ang aking pinakatapat na paghingi ng paumanhin. Yumuko ng bahagya si Rafael, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig sa bigat ng emosyon. I'm sorry, Isabela. Sorry dahil naging duwag ako. Sorry dahil hinayaan kong masaktan ka ng sarili kong pamilya habang nakatingin lang ako. Higit sa lahat, sorry dahil huli na nang mapagtanto ko na ikaw ang tanging kayamanang mayroon ako na hindi kayang bilhin ng pera. Inilahad niya ang mga bulaklak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Sana ay maging simula ito ng iyong paghilom kahit malayo ka na sa akin. Naramdaman ni Isabela ang isang mainit na bugso ng damdamin
na gumapang mula sa kanyang puso patungo sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang malambot na haplos sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Hindi na niya nakikita sa harap niya ang lalaking naging dahilan ng kanyang pighati, kundi isang taong tila bagong silang mula sa apoy ng sarili nitong pagkakamali. Sa isang dahan-dahang kilos, humakbang si Isabela palapit at dahan-dahang ibinalot ang kanyang mga braso sa leeg ni Rafael. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa balikat ng binata, dinarama ang pamilyar na amoy at ang mabilis na tibok ng puso nito na tila isang tambol sa katahimikan ng kanilang pagyakap. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang mahahabang sandali, isang yakap na puno ng mga huuling luha at ng dahan-dahang pagpapakawala sa lahat ng sakit. Naramdaman ni Isabela ang pagpatong ng baba ni Rafael sa kanyang balikat at ang mahigpit ngunit maingat na pagyakap nito sa kanyang baywang. Tila ba natatakot itong baka muli siyang maglaho sa isang iglap. Walang mali siya, walang pagnanasa, kundi isang dalisay na sandali ng dalawang kaluluwang nagtagpo muli sa gitna ng pagkawasak upang magbigay ng lakas sa isa't isa. Kailangan nating parehong maghilom, Rafael, ang pabulong na wika ni Isabela habang dahan-dahang kumakawala sa yakap. I am going away to find myself and you. You need to find the man that you were always meant to be. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting may kasamang pag-asa. I've heard you're moving to the province. Simulan mo muli doon, Rafael. Build a life that you can be proud of with your own hands. Tumango si Rafael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. Gagawin ko yon, Isabela. At kung balang araw ay magtagpo muli ang ating mga landas, sisiguraduhin kong karapat-dapat na akong tumayo sa harap mo. Ibinigay niya ang huling sulyap sa dalaga bago dahan-dahang tumalikod. Ang bawat hakbang ni Rafael palayo ay hindi na hakbang ng isang talunan, kundi isang hakbang patungo sa sarili niyang landas ng pagbabago. Pinanood ni Isabela ang paglayo ni Rafael hanggang sa mawala ito sa dami ng mga tao. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang pasaporte at sa bungkos ng mga bulaklak at dahan-dahang naglakad patungo sa boarding gate. Habang ang eroplano ay dahan-dahang tumataas at iniiwan ang mga ilaw ng Maynila, sa ibaba, tumingin si Isabela sa bintana. Ang kalangitan ay nagsisimula nang magliwanag sa pagsikat ng araw, isang makulay na pagpinta ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ang bawat sugat ay may katapat na hilom at ang bawat pagtatapos ay isang lihim na simula ng isang mas magandang kwento. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula noong huling pagkakataon na naramdaman ni Isabela ang bigat ng hangin sa paliparan. Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng kanyang opisina ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa paligid, sumasalamin sa bagong kabanata ng kanyang buhay na puno ng tagumpay at kapayapaan. Sa dingding ng kanyang silid, isang malaking plaque ang nakasabit ang Aling Rosa Foundation, isang institusyong itinatag niya upang magbigay ng libreng pagpapaospital at tulong sa mga mahihirap na pamilya bilang pagpupugay sa babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng walang kapalit. Pumasok si Don Alejandro sa silid. Ang kanyang mukha ay mas malusog at puno ng kagalakan kaysa noong unang pagkakataon na mahanap niya ang kanyang anak. Inilapag ng matanda ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng lamesa ni Isabela. Isang sulat mula sa Malayo Hidya, ang mahinang wika ng kanyang ama bago ito dahan-dahang lumabas upang bigyan siya ng pagkakataon na mapag-isa. Ang selyo ng sulat ay nagmula sa isang maliit na lalawigan sa Hilaga, isang lugar na kilala sa malalawak nitong bukirin at tahimik na pamumuhay. Dahan-dahang binuksan ni Isabela ang sobre. Sa loob nito ay may isang larawan at isang maikling sulat. Sa larawan nakita niya si Rafael, hindi na ang maputlang lalaki sa ospital, kundi isang lalaking may masiglang pangangatawan. Ang balat ay bahagyang nangitim,
dahil sa tindi ng sikat ng araw sa bukid at may isang tapat na ngiti sa kanyang mga labi. Habang hawak ang isang basket ng mga sariwang ani, wala na ang benda sa kanyang braso, tanging ang isang manipis na peklat na lamang ang natira, isang marka ng kanyang pinagdaanang sakripisyo. Isabela. Ang simula ng sulat sa pamamagitan ng sulat kamay na mas matatag na ngayon. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. 3 taon na akong narito. Sa probinsya nagtatrabaho sa lupang pilit kong binubuhay gamit ang sarili kong mga kamay. Dito natutunan ko ang halaga ng bawat butil ng pawis at ang katahimikang dulot ng katapatan. Binibisita ko pa rin si Mama sa lungsod bawat buwan. Siya ay mas tahimik na ngayon at tila tinanggap na rin ang tadhana sa loob ng bilangguan. Nais ko lang malaman mo na ang kapayapaang ibinigay mo sa akin nung araw na yon sa airport ang naging pundasyon ng aking bagong buhay. Hindi ko na hinihiling na magtagpo muli ang ating mga landas. Sapat na sa akin ang malamang ikaw ay nagniningning na tulad ng isang bituin sa malayo. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang tunay na tao. Dahan-dahang itinabi ni Isabela ang sulat at kinuha ang keychain na hugis bahay mula sa kanyang drawer. Hinaplos niya ang mga bahaging pinagdikit ni Rafael at sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang anumang pait o galit. Ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik sa nakaraan. Ito ay ang kakayahang maalala, ang sugat, nang hindi na muling nararamdaman ang kirot nito. Nakita niya sa kanyang isipan ang imahe ni Rafael na masaya sa kanyang simpleng buhay at naramdaman ni Isabela ang isang malalim at dalisay na kagalakan para sa lalaking dati ay naging kaaway, ngunit ngayon ay isa ng inspirasyon ng pagbabago. Ang buhay ay tila isang basag na salamin na dumaan sa matinding pagsubok. Maaaring nadurog ito sa maraming pira-pirasong bahagi dahil sa pang-aapi karuwagan at maling desisyon. Ngunit kapag ang mga bahaging ito ay muling pinagdikit ng semento ng pagsisisi at pagmamahal sa sarili, nakakalikha ito ng isang obra maestrang mas matibay at mas maganda kaysa sa orihinal. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging pataba sa lupang kinatatayuan nila. Ngayon nagbubunga ng pag-asa na hindi kailanman malalanta. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana sa malawak na kalangitan na tila walang katapusan ang hangganan. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pighati, kundi isang awit ng tagumpay at paghilom. Natutunan niyang ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ay ang pag-ibig na nagpapalaya, pagpapalaya sa sarili mula sa galit at pagpapalaya sa iba upang mahanap ang sarili nilang landas. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang presensya ni Aling Rosa at ang pagmamahal ng kanyang ama, mga liwanag na laging gagabay sa kanya sa anumang bagyong darating. Ngumiti si Isabela, isang nangiting puno ng kaganapan, habang dahan-dahang isinasara ang kabanata ng nakaraan upang yakapin ang walang hanggang pangako ng bukas.